Yes, this is Rosal. Brothers and sisters, we heard the footstep of horses coming with the Lord Jesus and his angels. Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our salvation has two foundations. Ang ating kaligtasan ay may dalawang pundasyon. Rizal Rabi. Our faith is separate from human works. Romans 3:25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon. Sa pagpapahinuhod ng Diyos sa pagkapakilalay, aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri. Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng kung anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Romans 3:25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. God the Father sent His only Son so that we might be saved. 1 John 4:9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Juan 6:33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. 1 John 4:9. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. 33. For the bread of God is He which come down from heaven and give life unto the world. We are saved by the blood of Jesus only. You need to read the whole Romans 5:1-17, Romans 5:8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayon na nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. We are enemies of God because of Adam and Eve disobeyed Him, but it is through Jesus Christ that we are united with the Father. Romans 5:11. At lamang gayon,
kundi tayo nangangagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Romans 5:11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. When man sinned, God's grace increased, because He gave Jesus Christ. Romans 5:14. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating, datapwat gayon din ang kaloob ng walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Romans 5:14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned up to the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Through the blood of the Lord Jesus Christ, we are forgiven of our sins by God the Father. Romans 5:16. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isang, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Romans 5:16. And thus, as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. You need to read the whole chapter of Ephesians 2:1-22 from your Bible. Ephesians 2:4. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo nagligtas at tayo binang kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya
sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and had raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Romans 3:25-27. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon, sa pagpapahinuhod ng Diyos sa pagpapakilala, aking sinasabi na kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but the law of faith. Ang ating kaligtasan ay isang himala. Ngayon, matapos natin mapag-aralan na tayo po ay naligtas sa mapapagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo only. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya lumalabas na yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoong Diyos ay hindi po yung ikinaligtas po natin, kundi yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo only. Sumusunod po tayo sa kautusan ng Diyos dahil mahal po natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, maliwanag po ang naligtas po sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo only. Pero sa ganang aking po, ay naniniwala po akong naligtas po tayo sa dugo ng Panginoong Hesukristo. At kaya ko po sinusunod ang kautusan, ay pinakikita ko po ang aking pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Pero wala pong kawala ang langit sa atin. Period. Our salvation is a miracle. Now that we have learned that we are saved only through the blood of the Lord Jesus Christ, but the Lord of Jesus Christ says in John 14:15, if you love me, keep my commandments. Therefore, when you come out to obey the law of the Lord God, you have not saved, but you are saved the blood of our Lord Jesus Christ only. We obey God's commands because we love God. The only thing that saves us is the blood of Jesus Christ. I believe that we are saved in the blood of Jesus Christ, and I can keep the law. I show my love for the Lord our God, so that the heavens will not be lost to us. Period.
I wrote about this topic in 2011. It was overwhelmed by the amount of writing I had. Thanks. Watch, subscribe, like, and share too. From Angel's Message Inc. Rosal Rabi.